well, we're going to have to expect, no, the classics to be banned here. Of course, Black Widow actually. Ang unang ban dito, siguro ng Eagle Eye. Tapos yung unang map po natin Oh, is okay. actually going to be sub-base. So sub-base an opening here for Rhea 7. Bagong lalawigan na naman ng patungo dito sa Rhea 7, no? Most of the time, they really like to pick this compound, no? Pero in order for them to have a safe bout up against Somsri, pinili na lang nilang ibanto. And for that, they also managed to overcome the odds here by getting global risk actually. That is actually huge for you to start sub-base. Pero to be followed by that is Somsri Sport, which is quite frankly one of the maps here of QRL. Kaya ngayon, iisipin na ng Rhea 7 to get into a smooth transition into port. They have to win over at sub-base. Pero kung titignan mo rin naman pre, port will be started here by Somsri, no? Because they will be getting the global risk part, no? So this will be very important para naman kay Rhea 7 na ma-assure na lahat ng gagawin na lang dito kay sub-base is good enough for a transition patungo sa port. Oo nga eh. So, sub-base and port, good pickups I think from both teams, and of course yung decider map natin is going to be Ankara. So far wala tayong Mexico, wala tayong Eagle Eye, wala tayong mga kumbaga maps na pwede kang magulat, di ba? I guess it's a way to call it. And okay, sabihin natin Rhea 7 nakuha nga nila yung tamang pickup nila off sub-base, and they are able to pick it up. Now, pagpunta natin sa port, feeling ko may pagka 50-50 din yan kasi nakita ko tong Rhea 7 pagdating sa port, and sa totoo lang parang may kaya talaga sila. And I think it's a smart thing na ginawa nila, no, iban tong Black Widow kasi sa nakita natin before, Black Widow is actually not that bad of a map for their opponents of Somsri, and well, I think it's the right choice for them sa totoo lang. Para siguro ang maging kumpiyansa na lang dito ng Somsri is, okay, if we manage to get at least something out of this sub-base, kahit papaano may pwede tayong ibawi dito sa port na to. Which I do think is an important map for both teams kasi nga, yung odds at yung stakes netong laban na to is napakalaki, men, kasi one will go down as the 4th place and one will proceed at the top of the standings, men. So, iba ngayon ang kailangan laruin ng Somsri pati ng Rhea 7 kasi parang buhay yung nakataya dito eh. This is like the final week of the determining who will be the potential teams heading into playoffs, men. So, with that being said, isa sa mga pinaka-alas ngayon ng both Rhea 7 and Somsri is their asset of sniper players, men. So, the sniper matchup will actually be huge here in sub-base. Di ko lang sure kung ipo-force nga ba talaga ng dalawang snipers ng dalawang teams na to. But I do think in terms of gameplay, I gotta give it to I gotta give it to Somsri. Parang iba talaga yung confidence na binibigay nila sa akin eh. So, gotta give it to Somsri, men. But for you, men, what do you think will turn out to be the winner? Ako pare, I feel like map 1 mapupunta sa side ng Rhea 7, and map 2 potentially mapupunta din yan sa side ng Somsri. So kumbaga, yung simula natin may pagka 50-50, no? And feeling ko, no, after it's all said and done, sa last map natin, which is going to be Ankara, iniisip ko yung experience na nakuha ng Rhea 7, sila ang may lamang dyan. So, when it comes to the map 3, when it comes to the decider map, masasabi ko, it is going to Rhea 7. So, yung prediction ko, Rhea 7, 2-2-1. Now, ito na naman tayo, Salvatore. Mag head-to-head na naman tayo dito sa ating prediction. And, well, so far, it is always an interesting matchup, no? Kasi this is the one talaga na masasabi talaga natin na it is a 50-50 matchup. So again, I'm also excited for ano nga ba ang outcome nitong laro na to. Ako pre, 2-1 ako ngayon eh. So medyo close ako sa prediction ko kanina, actually 2 si Baqueros, no? Pero ang marami talaga magtataka, no, why did I pick Somsri, no? So Somsri for the most part, na-retain pa rin naman na nila kahit paano yung core players nila. Pero they have 2 weeks to overcome the adversity of making that chemistry strong again. So itong 3rd week na to, feel ko ito na yung magiging step up
ng performance ng Soms 3 para ipakita talaga sa Rhea 7 na ang totoong labanan dito is the 2nd to 8th place, which is one of the most competitive matches we have yet. Soms 3 and Rhea 7 fighting for that second spot. No? So this will be a very important match for both teams. But for Soms 3, nakita na natin na pag-pressure talaga ang usapan, palaging nangunguna ang Soms 3 at kaya nilang i-overcome na nagiging diamante sila pagkatapos ng mga labanan. So Soms 3, their only chance here is the fact that they have sub-base and Ankara. Not to underestimate their port, baka may pwede silang ibato kay port. But the thing is, this is still a challenge for them kasi nga Rhea 7 has so much. They are like para silang SGJ men pa naglalaro sa port. So Rhea 7, they still need to be respected pa naglalaro sila sa map pick nila. Yeah, and I'll have to agree with you 100% there. It really goes either way, no? Feeling ko each of them got the respective map picks talaga, and totoo lang, Ankara, I feel like it's going to be the Ankara match. Yung talagang magpapakita ng kung sino talaga yung mananalo dito, no? It's really the deciding map. And this series, expectation natin will go all the way. And, well, for any of the team who wins, it's going to be a fun match regardless. And eto, sabihin natin, fan ka ng Soms 3. Fan ka ng Rhea 7. Kung fan kayo ng either team, ipakita nyo naman yung yung pagka-fan nyo dyan sa ating comment section, dyan sa below, no? Sa ating stream. Kasi dyan po makikita ng mga pro players kung sino talaga or ilan talaga ang sumusuporta. So please, i-comment nyo dyan. Sino nga ba ang iyong sinusuporta? At you might as well give us a share, give us a like dito sa Crossfire Philippines, pare. Kasi, kumbaga, ma-update ka kung may mga laro ba na mangyayari throughout the entire week, pare. That's exciting. Very, very exciting, men. No? So, let's talk about standouts, no, pre? Kasi feel ko talaga this Soms 3 and Rhea 7 roster really does have standouts, no? Parang feel ko in terms of performance, I really do think na Carlo really could give so much for Soms 3, no? Pero for Rhea 7, men, baka may gusto kang i-point out na top player for Rhea 7, pero I still do stand for QRL, no? Parang the consistency that he brings to the table and the fact that he could lash out so much of offense para lang ibigay ito para sa Soms 3 is really, really important. Pero pagkatapos ng patuloy na dakdakan ng dila dito, men, sa wakas nandito na tayo sa sub-base, and Charles pinapangunahan na agad ang laban dito. Lemon susunod din at mawawala na dito sa QRL. YF will now be taking down Lemon as now Rhea 7 nasa kanila ngayon ang bola as SR nag-aagawan sila dito kung sino nga ba ang mauuna. Naku po, may mga nadata pang miyembro na ngayon ng R7, and just like that, the 2v5 turned into a 2v1, pero duguan naman si YF pati si RS, and RSEC gets sa wallbang. Pero ang hawak ngayon ni YF, ang isa sa mga pinaka-importanting bagay na meron ngayon ng Soms 3, ang C4 RSEC, nandito lang sa woods. Pero napakadali ng entry niya dito kahit wala pa siyang util, men. Pero mahirap din to para sa kanya kasi naka-AWM to. Head glitch play para sa kanya. Importante to kay RSEC na kailangan matimingan niya. You whiff dito yung YF. Hindi pa rin siya nag-push. YF playing around the time! Wow. And Soms 3 with a miraculous 2v5 retake. Ang tindi nun. Napakabilis. And just off the bat, as we said, as we expected, isang mahigpit na labanan. And the first round did not fail to deliver. Sa ngayon, default na naman galing dito sa side ng Soms 3, and si Lemon naman na makakahanap ng unang pitas dyan. Wala na si YF dito sa mapa. Wala na yung sniper player ng Soms 3 sa ngayon. Default coming out from the side of the blacklist. Tingnan mo ba naman, MR control nakuha nila, binibigay nila yung woods, ayaw nila labanan yan. Ayaw daw nila, alam yun, ayaw daw nila ikunin yung lupa na yan. Mas gusto nila itong MR kasi feeling ko may basa sila na parang mas unti ang kanilang depensa dito, but it's going to be still a difficult task. Sige, RS, nagbabantay kung sino man pwedeng maging makulit sa side
ng Rhea 7 dito sa mid-side. And tingnan mo ba naman, slowly but surely, gusto nilang kunin ang mga lugar dito. Woods, I like what they're doing here. Nang iwan sila ng smoke dito sa Woods, pampa-deny lang ng impormasyon at para at mo yun, kumuha ng rotasyon galing sa side ng Somsri at ay galing sa side ng Re7 at gumana nga. Tingnan mo, dalawa na ang nakapwesto dito sa Woods hagdanan at pwede na sila pumasok dito sa B-site dahil dalawa lang ang magbabantay dito sa side ng Re7 and Lemon. Bad start. Hindi niya natamaan ang Omnia. Kaya now Arsec has to recover. Nakahanap din siya ng dalawa. Kaso nga lang trades coming out from all sides. Zeke finding another one. And yan na-close out na ng R7. Itong round na to. Kumbaga, Somsri, nag-first blood ka, we bite back ang R7. And it took too long for Rhea 7 to actually overcome everything that Carlo was throwing, no? Pero ang ganda rin siguro na naging rotation dito ni YF, no? Para mapigilan lang si Arsec. And XX, saan ang galing, men? Si Double X! Oh my God! Rhea 7 melting! Parang ganun lang, pre. Somsri found an easy opening. Yung jail, ang Rhea 7 pa mismo ang nakulong. But now fighting for his life here. Gets a double, pero QRL will be finishing it off. Double X! How in the world was he able to open up Woods in as well? My God, man, I am speechless. We have to look at the tape once again, man. Pero ngayon, Somsri, nag-iinit na naman dito and Lemon gets a sniper shot. 2 kills already. Make it 2 as well for Somsri. Ngayon, etong 3v3, naging 3v2 na kaagad. Zeke finds RS. And now, a final kill for Rhea 7. What is happening, R2G? 2 quick rounds. Less than 1 minute for both. Ano to, men? Speed run. Game number 1 sa sub-base. Di ko din alam, pare ko. Napakabilis na nangyayari dito. Kumbaga, uminom ka lang ng tubig bigla. Pagtingin mo ulit, bigla naging 2-2 yung scoreline. Okay, speaking of bilis, QRL, nakahanap siya ng isang mabilisang pitas dyan sa vents area. Hulog na si Zeke dito for the side of Rhea 7. Sa ngayon, Somsri, imbis na bilisan ulit, binabagalan nila muli to. Dahan-dahan lang daw. Pitas-pitas lang daw muna and okay. Yung success rate nila kahit papaano pagdating sa mga play na to, nandyan eh. So ngayon, Woods area, double defense, galing sa side ng mga Rhea 7 members. Kaso nga lang si YF, napunta na din sa Red Life. QRL and YF put down to Red Life. So kumbaga ano yung sagot nila dito? C4, may iwan na sa base. MR gusto nilang kunin dito and they will get it for free. Wala namang kumukontesta sa kanilang kalaban. Walang gustong lumaban sa kanila, at least for the control of this specific area. And tingnan mo ba naman the rotation off the side ng Somsri. 8 site daw ang kanilang gustong puntahan all the way from this second mid push out. Ayan na, control room kinuha na. Kaso nga lang dito na si RS, nahanap niya si Charles. Trades from both teams. Napunta, nabukas na yung site sa kanilang kamay. Alam ba nila nandito si VHA? Oo! Dalawa pa ang kanyang nahanap dito, making it doable para sa side ng Rhea 7. Red Life, QRL, hanap din si RS. 1v2 QRL, napakahirap ng kanyang posisyon. Naghihintay na ng siguro to ng top ng bomba. Ayan na, boostan nila yung defuse. Nandyan na sa taas ng bintana. Wala pa yung defuse. Ayan na, dinidefuse na yung bomba. And Arsec, dahil sa numbers advantage, dahil sa health advantage, sila ang magwawagi dyan at mapapanalo yung retake na yan para bigyan ng isa pang punto to the side of Rhea 7. And now Somsri with so much intact, men. Parang ang laki talaga ng pinapakita ng Somsri. But so far, Rhea 7 can match that, no, pre? And I'm really happy as to what Rhea 7 is producing. Parang yung risk na pinakita nila from the second round after failing miserably in that 2v5, men, is
super laki na naging agwat nung skill level na yon from round number 1 to round number 2. So now, the huge question is, R2G, is how is Rhea 7 overcoming this without the aid of their sniper? All of this is on the doing of their own anchor. So, having that responsibility as an anchor, men, ang laki ng ginagawa, ang laki talaga ng pinapakita, men, ni Va and the rest of the crew. So, ngayon, SOMS 3 will now be facing another tough task kasi nababasa na kagad sila ng Rhea 7. Yeah, totoo. And ngayon, ito yung nakagulat. Unfortunately, may unting tech pause lang po tayo kaso nga lang mababalik naman po. Alam nyo naman, gusto po natin ayusin at gawing tamang kondisyon ang space ng mga pro players natin para, alam mo yun, maganda ang ating labanan. Pero yun nga, tama ka nga sa sinasabi mo, di ba? Medyo yung depensa na ginagawa dito galing sa side ng Rhea 7, it all comes down to the anchors. Now we see people like we see all the players of the side of Rhea 7 performing when they need to. Nakita natin si Va nung last round, no? Galing siya sa hagdanan and he made such a great impact nung round na yon to be able to get the numbers advantage and close out that round for the side of Rhea 7. Now, kung ganyan lang ang pwede nilang gawin at tuloy-tuloy nilang gagawin yan consistently, then mahirap yun i-push para sa side ng SOMS3. So we need to see a little bit more galing sa side ng SOMS3. Pero with that being said, mahigpit pa naman tong labanan na to. Nagsasalit-salitan lang naman sila ng punto dito. One round pumunta dito sa SOMS3. Next round pupunta dito sa sa Rhea 7. Tapos susunod babalik sa SOMS3. Tapos sunod Rhea 7. And that's exactly what we expected nga naman doon dito sa mga labanan natin to. Just keep on exchanging the points, and feeling ko this trend will not stop anytime soon kasi feeling ko tuloy-tuloy na din tong labanan na to up until map 3 pare. But so far, map 1 has been delivering what is expected. Parang ang sobrang logical lang talaga for both SOMS 3 and Rhea 7 to just try and manipulate one another in thinking na we are on this side of the map or either we're in this side of the map, is ilalaban namin to. Like most of the teams, like their textbook play is just faking it out, papatagalin lang nila ng onte and let the util speak for themselves. What Rhea 7 did a while ago in defending their own base sa loob ng B-side bed is something that is what's known as textbook. Sobrang normal lang nun, pre. Pero the fact that Double X was able to to go from woods all the way to jail and then makes his way to site mismo nang hindi siya nanggagaling ng machine room, nang hindi siya nanggagaling ng top. It was so I feel like R7 really underestimated the fact that everything could be surprising, no? Kaya ngayon, ang pagkakataon ngayon ng SOMS3 is to just do that same thing in a way where it's going to be beneficial, na hindi siya risky. Yes, it is, there is a common risk involved, no? Like parang 50-50 talaga yung mga ganung bagay. Pero the moment that they start getting those major pick-ups para gawin yung same strat all over again, feeling ko yun yung magiging susi ng SOMS3. But for Rhea 7, just read the map perfectly na pinapakita nila ngayon. The next two rounds after that, round number 1 was just absolutely crazy for Rhea 7. So it's just a battle of IGLing and game decisions para sa dalawang teams na to. Yeah, and it's close as it can ever be nga naman. Okay, kung baga, if there is anything na napakaganda na nakita ko for the side of Rhea 7 sa kanilang defenses, not only their anchors, yung retakes nila actually napakalupit din kahit papaano. Kumbaga kung hindi sila nagpapitas ng kaagahan and so kunyari mga 4v5 retake, may laban pa din talaga sila, and that's something that I find that's really good for the side of Rhea 7. Now, kung tuloy-tuloy lang din nila yan along with a great anchor on the side, which we have seen from multiple players kagaya ni Va, and it's going to be a very difficult push for the side of alam mo yun, for the not push, post plant for the side of SOMS3. So when I see SOMS3 win, kumbaga decisive na din siya kahit papaano kasi sa initial contact nila, madami na silang nakukuhang numbers, and they have the numbers advantage, they are easily able
to close it out. And tama ka nga, it will all come down to sino nga ba talaga ang may tamang basa. If this part of the map mas onti yung tao, or this part of the map mas onti yung tao, then it's really good for the side of Somsri nga. And I want to see more action like this as the game progresses. Pero ito, sa mga kakanood lang, nagsimula na po yung laro, kaso nga lang may onting tech pause na nangyayari. So, habang nandito po tayo, naghihintay, bigyan na naman po ang ating stream ng share, like, at saka comment nyo po kung sino po ang inyong sinusuporta dito sa Crossfire Philippines. Kayo ba ay Team Rhea 7? Or, nandyan ba kayo sa side ng Somsri? Pakita nyo ang iyong suporta dyan. Sa ngayon, sinasabi sa akin ng production na 2-3 na po ang scoreline dito. Alam ko, lamang po dito ang Rhea 7. So, pagbalik po natin, it will go back to that scoreline, pare. Kaya, talagang make sure, no? Pag naglalaro tayo ng Crossfire, guys, make sure na everything is in tip-top shape, no? Kaya, para naiiwasan natin yung bago-bago. But rest assured, no, na pagkatapos natin masolusyonan yung issue is tuloy-tuloy natin tuloy-tuloy ang laban natin between Rhea 7 pati na rin ang Somsri, no. And rest assured na hindi na to mangyayari, and next week will be tomorrow rather will be a much more fluid and continuous stream all over, men, no. So di lang so ngayon sinusolusyon na siya ngayon, guys. So sit back, relax, and maya't-maya din matutuloy ang ating labanan between these two teams, no. Final game na nga, no. But I do think na the lobby is now okay. Feeling ko the game will now start in a bit. Onting tweaks na lang, onting ayos na lang talaga, onting paling na lang talaga ng tornilyo. Okay na to, guys. Kaya stick around, make sure to like and share the stream, guys. Make sure to follow Crossfire Philippines for more updates sa mga gusto ng updates dyan pagdating sa Crossfire, sa mga community events, pati na rin sa giveaways dito ni Crossfire. Make sure to follow facebook.com/Crossfire Philippines for more updates, no. And this is still CFS PH Impact in full effect, mga kapatid. Pero pa rin tayong aksyon bukas, kaya stick around para sa patuloy na aksyon dito sa CFS PH Impact. And pagkatapos naman ng Impact na Biyernes, meron naman tayong Masters PH na aabangan sa Sabado, Linggo. Grabe nga naman ang pakonsuelo ni Crossfire Philippines ngayong 2024, pre. Dati lang, no, Sabado, Linggo lang yung inaabangan nating Crossfire. Ngayon, pre, mula Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, meron na tayo ngayong Crossfire, pre. Di ka mananawa sa action dito talaga sa Crossfire Philippines. Tuloy-tuloy lang ang action dito, and kumbaga it really goes to show, no, kung gaano kabilis at gaano ka linis ang pag-unlad ng Crossfire dito sa ating bansa. Kumbaga, nung nagsimula ako dito na nag-cast for Crossfire, nagulat ako na ang bilis ng pagka-grow ng mga teams dito, kasi nakita ko the style of play na ginagawa nila dito dati was just very clan. Kumbaga, clan warrior, kumbaga, puro baril at wala masyadong strategy. Sa ngayon, nakikita ko, all teams are, all strategy. Pero ito, tatapon muna po tayo dito sa onting break habang inaayos nila yung kung ano man yung problema. Pero sana na po, maayos to. So please stick around with us.
Welcome to the CFS Esports, the top competitive crossfire esports scene in the world. Last year, the CFS Esports was able to celebrate the 10th anniversary successfully. The CFS Esports has been able to develop continuously with your love and interest for the past 10 years. In this context, this year's CFS Esports will bring adventurous changes to the scene to provide a more competitive ecosystem throughout the year. Yung huling series po natin ay napakainit na kahit yung mismong computer nag-overheat na, kaya tayo may onting tech pause na nangyayari. R2G po ulit dito, kasama ulit dito si Salvatore. And pare ko napakainit ng last series po natin, map 1 pa lang. Currently, it is between Somsri and Rhea 7. At nakita natin, currently 2 to 3 ang scoreline. Tapos yung lamang naman ngayon ay yung team of Rhea 7, and well, so totoo lang, it's going as expected. Isang mahigpit na labanan. Yun nga mas mainit pa sa Pilipinas talaga yung serie na to kahit hindi pa natin nakikita talaga yung mga buong pangyayari, kasi pagkatapos ng napakahabang tech pause press, sa wakas na solusyonan na rin mga players kung ano nga ba talaga. Feeling ko may nakauslit na tornilyo ata o may nakabunot na internet ata. Pero okay na sa wakas. Okay na ang Somsri versus Rhea 7. Ito na yun. Wala nang iba pang channel na nagpapakita ng laban ng Crossfire. Dito lamang tayo sa Facebook page ni Crossfire Philippines na nagpapakita ng action between Somsri versus Rhea 7. Patuloy pa rin ang laban. Double X finds Charles and Va also gets a trade to QRL. Pero ito naman pre 4v4 7. Nahanap pa rin nila ang push dito. Pupunta ata sila dito sa may bandang jail, pero may control na sila dito. And Rhea 7 trying to defend their old site. Control room. Talagang pinapangunahan na kaagad ng Somsri. Pero rotation mabilisan dito para mapunta sila dito sa wood stairs. Pero isang flank play potentially ng Somsri ang pwede mag-trigger nito para magkamali ngayon ng R7. There goes a 1-for-1 trade and Arsec gets RS as well to B1, and what a retake by Rhea 7. They took their time para Somsri. Hindi pa rin nila nakita ang golden opportunity para makancel out ang push ng Rhea 7 as we head into a huge round for Rhea 7 with a 2-point lead. So yung sinasabi ko, another strength na pinapakita sa atin ni Rhea 7, yung mismong retake nila. Kumbaga, kung hindi ganun kadami ang nawala sa kanilang initial defense, then yung retake nila, so totoo lang, napaka-planchado. And I think that's a great thing kung ikaw ang nasa side ng Rhea 7. Sa ngayon, ano ang kailangan nilang gawin dito para depensa naman itong MR area? Mukhang unting bigay naman dito galing kay Arsec, and magandang pagkatapon ng smoke grenade dito. So, ititigilan ang gustong tulak sana na gustong gawin ng Somsri. And tingnan mo ba naman, rotating naman or naghahanap naman ng ibang oportunidad sa ibang parte ng mapa para sa side ng Somsri. And so far, nahirapan na sila maghanap dito. Mid-side daw ang kanilang gustong pwestuhan. I don't know if it's a good idea though. As, okay, they are going back to another B split here. MR nakuha na, lockers area. Actually, pinasukan na nga. And tingnan mo ba naman, RS nakalusot na din dito sa pwestuhan na to. Nagtapon ng smoke grenade, pampa-deny na naman ng impormasyon against the side of Rhea 7. And ano nga bang gagawin nila dito sa pinaggagawa nila? Tutuloy ba nila in a fast burst? Or will they try to fake this and make the rotations happen sa A para makakuha sila ng libreng A site? Yan ang tanong. Pero I think an important piece of the puzzle is itong si QRL na nakapwesto sa vent area. Kaya siya sana makahanap ka sa Ziva galing sa likod. Nahanap niya si QRL, and that is great damage for the side of Rhea 7. Si Arsec din nahulog, and that there's an opening dito sa B dahil kay Obi na nagtatap lang ng gamit ng kanyang AK, and the assist galing kay RS. Ayan na, bukas na ang site dito. Kaso nga lang si Zeke Lason, pwede 24 seconds na lang ang naiwan dito. Malalaman ba nila nandito siya sa ilalim? Di pa nila nakakita. RS di nakaplant ng bomba, pa si Obi with the recovery for Somsri.
making the score even closer than it is. Bukod sa serye ng Herbie Gaming, no, pre, parang yung tatlong sumunod na laban pagkatapos nun, napakadikit nga naman talaga. So, nakikita natin na Impact is every man's league. An absolute crazy of an outing for both Somsri and Rhea 7 to actually overcome most of the game decisions na binabaton nila sa isa't isa. Like, kaya talaga tapatan ng Somsri, kaya ibigay ng R7 yung kapalit, and Double X finds 2. Pero ngayon, Rhea 7, medyo nagre-retract na sila ngayon. Kailangan nila mag-retreat, pero ayaw talaga ni Arsec. Hindi siya sumusunod sa batas. Dito mo talaga makikita na maraming lumalabag dito. And ngayon, R7 is now getting punished here by Somsri. Nakita na ba kayo ng R7 na na-corner? Eto na, QRL by Zeke. Pero napakatagal pa rin ang kanilang labanan. NOB finally finishes off Zeke. After R7 gets cornered, Somsri ties off the game. Yan na. Somsri umiinit na din. 4-4. Ito ang scoreline natin. Granada tinapon dito sa MR. Labanan agad. YF at least nakahanap siya ng unang pitas gamit ng kanyang sniper. And Arsec at least naghahanap din ng kanyang trade. Lemon, yung kalaban naman. Yung kalaban na sniper. Nakahanap din ng tamang pwestuhan. Kaso nga lang yung C4 ay nasa kabilang parte ng mapa. At si Lemon din mahanap na si QRL na iwan. Dito si YF and yung buhos ng Rhea 7 nandito na. At okay, as we go to the side switch, magre-lobby lang po sila, pero pupunta naman din tayo dito sa ating side switch for both of the teams. Ang tanong, no, ano ba ang pwedeng gawin dito this time now that Somsri, or now that yung Rhea 7 naman ang aatake? Ano ang strategy na meron sa kanila for this upcoming, for this upcoming half? Now, I'd like to think, no, kahit may pagka GR side itong map na to, may laban pa din kung sino man yung teams na nandito. And well, considering that this is yung mapa na pinili ng Somsri, the fact na Rhea 7 ang nakuha dito ng ganyang ng lead dito, at least sa katapusan ng ating first half, then they need to start picking up the pace more, especially pag dating nila dito sa GR side pa. Kaya feeling ko Somsri, alam na nila yung formula dito eh. Parang dahil nga sa game plan na pinapakita ng Rhea 7, either they replicate that or mas ipabuti pa nila yung ginagawa ng Rhea 7, which is to overcome everything if they try to entry at 8. Kasi napakahalaga talaga na makuha nila yung action doon kagad sa trap. Pag nakuha nila A dito, and Lemon, grabe na siman kagad si YF. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon kumilos dito si YF, and QRL ngayon ang susunod. Gusto talaga ng Somsri na lumaban ng R7 dito sa lockers. Hindi nila pinapapasok pa ng site, and Zeke nagpapaula na dito sa jail. Lilikod din siya, pero Double X will be canceling him out. Pero ngayon, 2v1 Somsri, dahil nga may pwesto sila dito sa mapa, pwede nilang i-push out ngayon ang natitirang miyembro ng R7. Si Arsec na nga lang ang naglalaro dito sa jail dahil nga may hawak siyang C4. Pwede niya ito itanim pa sa napakalayo ng pwesto ng Somsri. Medyo hesitant pa rin tong si Arsec. Hindi niya alam kung cleared out pa talaga yung buong site kasi sobrang prone niya na ma-double pick agad dito. E ngayon, nahantay niya na lang talaga si Double X pati si OB na mag-sect ng dilim. Okay, 2v1. Arsec, kaya ba niya i-clutch to? Retake situation para sa kanya. May unting hirap, kaso kayang-kaya naman. Sige, umakyat dito sa 2F itong si OB. Mas mahirap na ang kanyang pwestuhan, and well, just like that, the retake, just as quick. Somsri, pinantay na ngayon ang scoreline, 5-5. And so far, so good para sa side ng Somsri para ibalik tong labanan na to sa side nila. Na ngayon, yung depensa nila, pinapalakas palalo. Woods area, nanabanan ng onte, galing dito sa second mid, tuloy-tuloy lang, kaso wala pa naman nahanap ng tumpitas, and okay, backing out na ang mga depensa dito, and R7 ready to explore the map even further. And okay, nagsisipapunan naman na ng din daw sila dito ng mga utility, and I like to say, no, that
Okay. Napakaganda. Okay. As now, Som3, parang dahil nga nahanap nila yung pwesto dito ng Rhea 7, kaya nila mag-capitalize ng pagkakataon dito as Arsec now gets spotted out. Pero etong Som3 na to, men, it really is a concerning factor for Rhea 7 to just force so much of a fight dito sa Som3. Ngayon, medyo mahirap ang kailangan dito ni OB kasi either mag-double push sila dito or of course na lang nila dito yung jail. But now OB finds bind. Now OB single-handedly defending Stair Zone is own pre. It's OB Esports pre para sa side ng Som3. At siya ngayon ang main character. Nagmamalalim si OB. Grabe nga naman yun. Tatlo ang nadali ni OB. And this man is on a roll. Som3 6-5. Parang umiinit ng Som3 dito sa sa second half natin sa sub-base. Okay, I like what I'm seeing from their side. It's really good sa kanilang depensa. And si YF, nakahanap pa siya ng isa pang pitas. Kaso nga lang si Lemon with another sniper of his own. Nakahanap din as OB. Mag-agresibo naman dito sa Woods. Headshot, hello. Wala ka na dyan sa hagdanan. And Arsec, umiinit na din. Kaso, nahulog sa kanyang kamay as Zeke left alone. Nag-iisa na lang. OB, agresibo pa din siya dito sa pwestuhan na to. And yan na yung rest back galing sa Som3. Sa ngayon, Rhea 7 ang nahihirapan para makahanap ng butas sa depensa ng Som3. Ano nga ba ang kanilang gagawin dito? Mukhang mabilisan ang play sa Woods. Dire-diretso lang daw Hold W Gaming. And kaso nga lang yung Som3 marunong din maglaro ng ganyan. Yung C4 na sa gitna ng kawalan at di na nila pwede itong tuloy. URL gamit ng kanyang sniper, nahulog na din si Va sa kanyang kamay. Na yung C4 walang-wala. Nahirap kunin kung ikaw nasa BL side. Buti na lang nahanap pa ng isa pang pitas dyan kay XX. And now, RS retake mag-isa 1v2. Lemon may sniper. Arsec nandyan din para siyang samahan. Arsec na flashbang at nag-reposition. Lemon, loob ng silo. Siguro iniisip niya na manggagaling itong si RS sa stairs area, no? And okay, magandang nilapasan niya. Granada daw tinapon, will not deal any damage as 10 seconds na lang ang naiwan dito at mukhang imposible na to kung ikaw ay si RS kasi 5 segundo na lang ang kailangan niya at tingnan mo ba naman, Rhea 7 bumawi na din. 6-7 ang kanilang scoreline. And this is an absolute game-changing Som3 na nakikita natin, men. Kahit paano yung ginawa nila nung round na yun, like, nakita ko yung glimpse na Som3 really does have something of an edge to R7. Pero in this version of Rhea 7 I'm also watching, it's really common for them na kahit mawala si Lemon, kahit mawala si Arsec, pinagpupursige pa rin talaga nila yung pag-push. Which for me is a super concerning factor, no? Pero ngayon, Rhea 7, without the aid of Lemon, kailangan nila lang itrabaho to ngayon na i-open up ang buong B site. QRL now down. Susunod naman ngayon si Arsec with a 1-for-1. But still, Som3, they have to work with 4 members. Nasa kanila ngayon ang lamang ng tao. Pero Rhea 7, meron pa rin silang kahit papaano na advantage na they just have to triple or even zone out ang nag-iisang miyembro na nagde-defender ng track dito sa A. But now with 1 minute and 20 left on the clock, marami pang pwedeng ikilos ngayon ang Rhea 7. And Som3 will now be trying to defend everything, men. Sa tamang-tama lang yung pwestuhan ng tao dito pero nagawang ipaghiwalay ni Zeke ang lahat ng miyembro ng Som3 dito, forcing 2v3. Pero ba is dangerously low. Nakita na nga na Double X. Kuminang ang kanyang mata at lumawak pa para mawala na ngayon. Charles, double kill. And it's now a 1v1 Rhea 7 with a retake of a lifetime potentially kahit malayo pa yung C4. May baril naman si Charles. Charles with a miraculous headshot. Wow. Giving it over to Rhea 7. Finishing it off with a 3K. Grabe, no? Rhea 7, now 7 on the board.
MR, para gusto nila paglabanan dito, kaso nga lang, wala namang ko-contesta galing sa side ng Reyes 7. Somsri taking up as much space as they want right now dito pagpunta nila sa B area. Kaso nga lang, dahan-dahan na naman ang playstyle na pinapakita nila sa atin. It's this trend, no? Finding for a good strat nung last round, kaso nga lang, binalikan pa ng Reyes 7 nung rather ng tama, ng Reyes 7 nung round na yon. So now, babalik naman sila dito sa default. Charles nakalipas na, lusot na din. As okay, lockers control, tinapon itong smoke grenade na to para magkapag-deny ng impormasyon. Kaso nga lang si Lemon nandito sa hagdanan, pero feeling ko narinig na siya ni OB. So si OB dito, matalino lang ang kanyang gagawin. Hindi siya kukulit. Maghihintay lang po siya ng kalaban na pumunta sa kanyang crosshair. Para ang gagawin lang niya, left click lang, makaka-multi-kill na siya. Kaso nga lang, B-site, madami pa rin ang nandito para sa side ng Reyes 7. Ano ba ang kanilang gagawin? Charles, una nakahanap, YF nahanap na din si Arsec. Trades, 1 for 1. 50 seconds na lang ang naiwan dito at siguro naman may basa. Ang ginagawa nila, OB, hulog sa kamay ni Lemon. Yung kanyang pasensya ay napakataas at tingnan mo ba naman, it enforces rotations para sa side ng Somsri at di sila handa sa ginagawang buhos ng ginagawa dito ng Reyes 7. Oo, nahanap na si Z, kaso nga lang nandito na din si Charles as trades. 1 for 1s happening everywhere. RS, mababa na ang kanyang buhay. Popcorn lang daw ang kanyang kailangan. Suddenly, one-on-one with the Great One. Di ako masyadong sure sa kanyang pwestuhan dito, sa kanyang lugar. I'm not really sure if that is the right call. Kaso nga lang, nakapwesto na din to si Va. Kaso parang hindi niya alam na nandito na pala si RS. Pwede pa siya madali and, well, the health lead, no? Shown there as Va gets another round para sa side ng R7. Sila naman ngayon ang lamang by 1. Reyes 7 just managing to escape freely sa dami ng beses na dapat mapupunta yun sa round ng Somsri. Kahit nag-pop off na si Double X, kahit mag-pop off si RS, ang alas lang talaga ng R7 dito is kayang buhatin ni Charles yung sarili niyang bangko nang wala man lang binabato na utils, nang wala man lang nagtatrade sa kanya, men, kaya niya mag-push mag-isa. The fact that they're doing this without needing the coverage of Machine Room, hinahanapan nila kaagad ng butas yung SR doon sa mid pa lang. So, that's so much to intake, men, pag Somsri ka. Saan ba nagkukulang ang Somsri pag dedepensahan sila sa mid? Hindi ba nila ina-expect na nagbabago ang ihip ng hangin pag ikaw ang R7? Men, ibang klase mag-peak out kaagad ang R7. So, they might be cooking something different here kasi sobrang passive nga nila ngayon, pre. Wala pang ni isang miyembro ang nagtatangkaman nilang pumunta ng jail or even Woods. Ni Woods nga, wala, men, eh. Talagang ini-scout nila kaagad lahat ng bets dito, men. So, they're now setting up lockers, default play. Ang layo ng Reyes 7 sa isa't isa. This is crazy of a gameplay para sa R7 ngayon. Blackout na kagad si QRL. Pwede nilang i-anticipate na manggagaling sila kagad lahat sa outside jail, men. Uy, Reyes 7 is absolutely cooking. Meron silang lineups dito, men. Kaya, nababahala na ngayon ang Somsri na pwede sila manggaling sa lahat ng pwesto ngayon. Pwedeng vents, pwedeng stairs. And there goes YF. Ayan. Ang ganda ng reaction. Time na timingan niya pa si Charles doon. Kaso na smoke out na kagad kita yung pangalan ni Arsec. Lumilinaw talaga ang mata ni YF pag alam mong may pumapaligid sa kanyang mga kalaban. 4B3 R7 na corner na. 30 seconds na lang ang naiwan dito. Kailangan na nila itanim ang bomba. Kasi kung hindi, it will easily go to the hands sa kamay ng GR. So ngayon, at least na tanim na RS. Though, nako, sa tawid hindi pa nakuha ni Va. At dahil dyan, Lemon na lang ang naiwan dito. Too much of an ask. Kahit anong gusto niya, iipitin siya ng mga miyembro dito ng Somsri. And pantay-pantay na naman tayo dito. 8-8 na naman ang ating scoreline dito. Mahigpit ang ating labanan.
Now, Somsri have to do another defense and Rhea 7, kailangan nila ibahin ang kanilang strategiya. Fast Woods! Fast A! Fast execute! Fast push! Ito na ang buhos na ginagawa ng Rhea 7. Hindi pala sila successful. Si YF at si RS, ganda ng pwestuhan nila. Ganda ng anchor nila. And Zeke, gusto sana mang-backstab. Kaso, alam ng Somsri. And it looks like R7, they're in a very, very bad spot. Napakasama. Alam na nila ng Somsri kung nasan ang mga huling miyembro dito ng R7 at clean up duty nilang lilinisin na lang ang huling miyembro dito ng R7 and Somsri. Map point na po sila against R7. So now, R7, kailangan nila i-double down ang kanilang depensa and they need to make a recovery right here, right now. Nakakagulat pa. Nakakagulat pa kung gusto ng R7 talaga na pumunta sa overtime. Kasi sa dami ng plays na binabato talaga ng Somsri, kaya itong tapatan kagad ng R7. Pero Lemon, masyado ka mainit, pre. Nag-aasim ka, pre. Talagang pinapatunayan mo na kung ano yung pangalan mo, yun talaga yung taong yun. So now, Somsri, abusing everyone from R7. Lahat sila, men, nasa site. Pero wala man lang ni isa sa kanilang kayang lumaban sa nagtulak, men, na Rhea 7. Somsri talagang nakatayo lang at handaan na bumira sa lahat na pumapasok na Rhea 7, men.